Maaaring makuha ng Golden State Warriors ang ideal co-star para kay Stephen Curry if they make this risky deal sa Los Angeles Clippers. Umaasa ang Golden State Warriors na maging competitive sa susunod na season matapos palitan ang outgoing na si Klay Thompson ng with three competent NBA veterans tulad nina DeAnthony Melton, Kyle Anderson, at Buddy Hield. Bagamat sa tingin ng koponan ay sapat na ang mga move na ito upang tulungan silang maging competitive sa susunod na season, wala nang malinaw na second option sa behind ni Stephen Curry. Tinangka ng Warriors na makakuha ng all-star co-star para kay Curry sa mga failed pursuits, kina Lauri Markkanen at Paul George. Ang koponan ay malinaw na naghahanap ng mga upgrade sa kanilang roster, ngunit nagiging stingy sa presyo. Maaaring magbunga iyon kung gusto ng Warriors na makipag-usap sa Clippers sa huling bahagi ng season na ito para mapunta si Kawhi Leonard para tulungan ng franchise move into new era. Ang Clippers ay hindi lamang nagpapatibay sa kanilang draft capital sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawang Warriors picks, which will be mired in uncertain value, but also an extremely talented young star in Jonathan Kuminga. Ang Warriors ay naging noticeable threats to the top ng Western Conference muli na ang kanilang kasalukuyang roster ay inaasahang magiging isang play-in team. Kapag healthy si Leonard, kakaunti lang ang mga manlalaro na maaaring ma-outperform siya on a game. Bagamat health ang pangunahing isyo kay Leonard, ang Warriors ay maaaring gumawa ng napakadelikadong sugal para makakuha ng isang star na kasing husay ni Leonard para sa solid value. Kahit na may mga injuries, hindi pa nakikita si Leonard na tumalikod sa court. Nag-average siya ng 23.7 points, 6.1 rebounds, at 3.6 assists noong nakaraang season, na pinangalanan sa All-NBA second team para sa kanyang mga performance. Ang lahat ng mga pangunahing target sa trade para sa Warriors ay mga wings na may two-way ability, outside Markkanen na marahil ang best offensive option sa market. Magiging easy fit si Leonard sa mga offensive scheme dahil sa kanyang pamilyar sa mga offensive system, na umaasa sa ball movement at lilikha ng isang menacing defensive frontcourt kasama si Draymond Green. Ang price ni Kuminga, Wiggins, at Payton II, ay isang steep one to pay, ngunit ang pagkuha kay Leonard para lamang sa dalawang pick is nothing to sneeze at. Kahit na sa kanyang mga concern sa injury, players of Leonard's caliber ay hindi maaaring makuha ng mas mababa maliban kung ang koponan ay aktibong nagpapaalis sa kanya. The Clippers won't make Leonard easy to acquire, kaya ito ang uri ng package na kailangan nilang i-fork over at the minimum. The likely timeline for a trade like this is mid-season, marahil ay malapit na sa NBA trade deadline. Kakailanganin ng Clippers na maging underperforming at that point na itinuturing na malamang dahil sa pagbabago ng kanilang roster ngayong season, umalis si Paul George at took his offensive talents with him, na iniwan si James Harden bilang ang tanging reliable high-volume scoring option. Ang lahat ng kanilang mga summer signings ay mga defensive reinforcement na maaaring mapahamak ang kakayahan ng koponan na makapasok sa isang tight top 6 in the West.